Dati 15.2 agad. So ngayon, ayan na yung bago nating rectifier regulator na ginamit. Ay kinabit. So good naman siya. So yun guys, magandang araw po sa inyo. Welcome back po sa aking YouTube channel. So ngayong araw po ito ay tutorial muna po tayo. So isi-share ko sa inyo kung paano mag full wave ng ating Sporty. So ito ay base nila po sa natutunan ako sa iba. I-share ko na rin po sa inyo. So yun guys, unang gagawin natin ay di-disconnect muna natin ang battery natin. And alisin na rin natin yung fuse para sigurado. Tanggalin lang natin to, yung dalawang nakakabit na. Bakit ba tayo nagpo-full wave? Bakit ba natin siya pinapalitan? Kasi yung voltmeter natin, sa pasensya na kasi voltmeter natin kasi luma na, nasira na kasi yung case niya. So yung voltmeter natin nagre-reach na siya ng 15.2 to 15.3. Possible na ang battery natin ay baka bumukol kung papatuloy yung ganong reading ng ating voltmeter. So possible kasi na yung battery natin ay baka maapektuhan. So kaya papalitan na natin siya ng rectifier regulator 5 pin. So ganda talaga sa motor yung may ganitong voltmeter para na nare-reading natin or nalalaman natin yung kung ng motor natin, daloy ng kuryente kung okay pa. So para maiwasan na rin natin pati yung mga ilaw natin ay maapektuhan. So mas mainam talaga may ganito tayong voltmeter. So i-share ko din sa inyo kung paano mag-tap ng voltmeter sa ating Mio Sporty. So unahin lang muna po natin yung pagpo-full wave ng ating Mio. So yun guys, na-disconnect na natin yung battery, natanggalan natin yung fuse. So ito naman yung tatanggalin natin, yung galing sa stator. Then papalitan din natin yung rectifier regulator natin. Ito yung luma. So yun guys, kailangan natin tanggalin to. Then dalawa lang yung ititira nating wire. So aalisin natin itong dilaw na may pula. Then ikakat din natin itong itim. Doon natin i-connect sa isang wire. Ipapakita ko sa inyo yun. So tanggalin na muna natin. Then tanggalin din muna natin yung luma. So papalitan natin siya ng bago. Ito yung nabili ko guys sa online Shopee. 5 pin. So meron siyang black, white, red, yellow, and green. So ang tatak niya ay Lihua. Ayan. Lihua. Halagang 250 sa online Shopee. So disconnect na natin. So yun guys, nahugot na natin. So kailangan natin tanggalin dito is itong dilaw, may pula. Then kinat ko na yung itim. So ito. So yun, kailangan natin ikat yan kasi iba na yung pagkukunikan nito, itong itim na to. So tanggalin na rin natin to. So wala nang silbi dito. So hindi na natin gagamitin yan. Yung gagamitin na lang natin ay white and black. So kukonek na natin. Balik na natin. So yan. So nabalutan lang natin ng electric tape to saka to para hindi siya lumapat sa mga
bakal. So ito yung block, kinat natin. So pakikita ko sa inyo mamaya kung saan natin kukunik yan. So yun guys, hanap muna natin ng magandang tayo yung bago nating rectifier. So yun guys, tinalupan na natin yung mga wire na pag-connector natin. Yung mga kakabit natin dito. So same lang yung sasakit ng ating alsan. So white to white lang. So tap lang natin yung white na galing sa regulator, rectifier doon sa kuha natin sa furnace na may sakit. So tap natin yung puti. Make sure lang guys na yung pagtatap natin ay maayos para mas maganda yung kalabsan. Ayusin lang natin yung paglalagay ng tape para make sure na hindi siya mababasa o tatanggal. So nakunik na natin yung dilaw na galing rectifier sa itim na galing naman sa stator. Nakabit na rin natin yung puti na galing sa rectifier, white to white lang. So lagyan din natin ng so yung kulay pula naman galing regulator, rectifier, red to red. Then yung black naman ay yung green sa regulator, rectifier. Doon natin ilalagay. So yan, okay na guys, isa na lang yung black ng ating rectifier, regulator. So itatap naman natin sa light brown ng ating CDI. Ayan, mapapansin nyo, ito yung CDI natin na light brown na kakunik sa ating CDI. Ito yung wire. So diyan natin tatap yung natitirang wire na galing rectifier, yung kulay black. Yan ang pinakamahalaga guys, kasi yan mismo yung magbibigay ng natin. Ito namang natitirang dalawang wire na tinanggal natin kanina dito. So balutan na rin lang natin ng electric tape. So itago na lang natin. So yun guys, okay na, naikabit na natin lahat ng wire. So kinabit na rin natin yung mga clearance niya. Ito na lang hindi nakabit. So tetestingin na natin. Ayan. So dati umabot talaga siya ng 15.2. So may possible na masira yung battery natin pagka ganun yung nagiging reading ng ating voltmeter. So ayan, 14.7 hanggang 14.7 lang siya. So binuhay natin ang ating mga ilaw. Ayan. So nababawasan siya, pero at least nagcha-charge pa rin siya.
So yun nga pala guys, pagka nag full wave kayo ng minus 40, kailangan i-battery operated nyo din yung ating mga ilaw. Kasi once na mag full wave kayo, hindi iilaw itong mga ilaw natin kapag naka full wave na kayo. So kailangan i-battery operated nyo itong mga ilaw natin. So next video ituturo ko sa inyo kung paano mag battery operated ang ating mga ilaw. So yun guys, hanggang dito lang muna yung aking video. Sana may natutunan kayo o may natulong ako sa inyo kahit konting idea. So ito naman po ay natutunan ko din sa mga kakilala kong mekaniko. So sabi ko nga sa mga una kong video, mas mainam na may alam tayo kahit papano sa gamit natin para in case na may masira, kahit konting idea may alam tayo. So yun guys, advice ko lang, huwag kayong matakot, pakalman yung motor nyo. Lalo na kung sa inyo naman yan. Malaking bagay din yung may alam kayo sa motor nyo. And mas mahalaga natin ng mabuti lalo yung motor natin kung may alam tayo. So yun, keep safe po sa mga rider and God bless you all po.